Okay, since tapos na tayo ngayon sa mean absolute distribution, dito naman tayo sa variance. So, dito sa variance, parehas lang siya ng steps dun sa MAD kanina, itong mean absolute distribution. So, parehas lang siya ng process actually. Ang difference lang niya is sa formula. Diba kanina, ang tawag doon, nakuha natin yung sum, ay minus lang natin to. Ay, hindi ko nyo pala nakikita, sorry, yung mouse ko. So, diba kanina minus lang natin itong 20 sa 26, yung 30 minus natin sa 26, tapos nakuha natin itong mga to, diba? Ngayon, ang difference lang niya is isi-square na natin to. Ano yung ibig sabihin ng isi-square? I-multiply mo siya sa sarili niya. So, ito pakita ko. Saan ba yun? Ayan, kunyari dito sa variation, yung, ito parehas lang pala siya ng data nung sa kanina. Ayan, so parehas lang siya. So, ang ginawa niya is 20 minus ito. So, 20 minus yung mean, tapos yung sagot niya, square niya. So, punta tayo dito sa example. So, 'di ba ito? So, dito tayo sa 20. Tingin tayo dito sa 20. 'Di ba minus natin yan yung 20 sa mean. Nakuha natin 6.86. Ngayon, ang gagawin natin sa 6.86, i-square natin siya. And makukuha natin yung kailangan nating value. So, ang magiging kalabasan niya is 47.0596. Okay? So, medyo hindi naman siya nakakalito. So, kukunin mo lang yung ginawa mo sa mean absolute distribution and isi-square mo lang siya, okay? So, wait lang. Linisin ko lang to para mas madali maintindihan. So, bago ko pala ipakita kung paano gawin yung hanggang i-compute yung variance, kailangan ko muna sabihin sa inyo na may dalawang klase ng formula for variance. Okay, so kapag population variance yung tinatanong, similar lang siya dito sa ating mean absolute deviation. Pero isi-square nyo muna. So, yung sinasabi ko nga kanina na isi-square nyo muna to. So, yun. Tapos, i-divide nyo lang siya dun sa n. So, parehas lang siya dun sa mean absolute distribution. Pero, imbes na diretsong i-minus nyo lang, isi-square nyo muna siya, okay? Now, kapag sample variance naman yung hinihingi, so, parehas lang naman siya. I-minus mo lang, parehas lang naman, isi-square mo. Pero, yung n, i-minus mo ng 1. Okay? So, population, di-divide mo lang sa n. Yung sample variance, i-divide mo lang sa n-1. Okay. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano siya gawin. Okay? So, from the top tayo, wala tayong skip over. Alright. So, let's keep this. Okay? And tignan muna natin yung word problem natin. So, find the population variance. Yan. Wag muna tong population standard deviation. So, find the population variance muna. So, sabi nga population variance. So, ang kukunin nating formula, ang gagamitin nating formula is this one. Okay? Yung walang minus 1. Ang gagamitin natin is u instead of ito. Kapag population, lagi yung u. Pero kapag sample, kapag lagi yun, sample, itong x na may line sa taas. Kapag population, itong u na may line sa taas. Okay, so move on na tayo. Nakalimutan ko palitan. Yan. So, ang gagawin lang natin, so, diba? So, sige na, start tayo from the top. Yan. So, since parehas lang naman yung data na binigay,
Ang kailangan lang natin ibahin dito is itong C, yung sign natin for the yung sign natin para sa sa mean. Kasi since population nga, sabi ko kanina, kapag population, yung mean ito, yung U. Population to, population. Pero kapag sample yung hinihingi, kunyari sample yung hinihingi, X yung magiging sign. Okay? Pero since population nga yung hinahanap, kasi nakalagay dito sa word problem, population variance. So, ang gagamitin natin is CU. Okay? Now, what I want you to do now is gawin nyo same na process kanina. So, yung formula nga dito is X. Oops, nagpangat yung kulay. Wait lang, palitan ko lang yung kulay. So, yan. Isusulat lang natin is X minus yung mean ng population squared. Okay? Now, gawin na natin siya. So, dapat kita natin. So, dito muna tayo sa 20. So, si 20 muna. So, 20 minus 26.86. Tapos, isi-square nyo lang siya. Square. So, yan makukuha nyo is, so, katulad ng sinabi ko kanina, ignore nyo yung sign, okay? No matter what happens, ignore nyo lang yung sign. So, yung sagot is 47.0596, okay? Ito naman tayo sunod sa 30. 30 minus 26.86. Then, we're going to square it. It's, yung lumabas is 9.85.90. Uy, mali. 9.8596. And ganun lang yan. Tuloy-tuloy lang. So, what I want you to do now is to pause the video and try to solve for the following. So, si 25, 23, 22, 32, and 36. Okay? So, isolve nyo muna siya on your own. Okay? So, yan. Hopefully, nagawa nyo siya. And kung i-double check nyo muna yung sagot nyo, and ito yung mga tamang sagot. Okay, so yan yung mga tamang sagot. Kung may mali man kayo, okay lang yan. Itama nyo na lang. Okay? So ngayon, since na-solve na natin sila lahat, so gagayahin lang natin yung ginawa natin sa math. So isa-sum natin sila. So sum nung mga nandito sa row, sum ng mga nandito sa row squared is equals to, so add lang natin 47, mali. So 47.0596, ano ba yan? Mali 47.0596 plus 9.8596 plus 3.4596 plus 14.8996 plus 23.6196 plus 26.4196 plus 83, tama ba? 83, tama. 83.5396. Yan. So, kukunin na natin si total. Ngayon, pag si total, alam ko pag dito, hindi nyo kailangan, kapag yun nandito pa sila sa column, hindi nyo sila kailangan i-round. Pero kapag total na, kailangan nyo na sila i-round. Okay? So, ang magiging round natin is 2.208 point. So, since 2 decimal places, so since 2 decimal places, maging 86 yan. So, 86. Nice.